Isang mayamang CEO ang nahaharap sa isang hindi inaasahang sagupaan sa isang matapang na delivery rider at tuluyang nahulog ang loob niya rito. Pero bago tayo sumabak sa mga detalye, mag-iwan muna ng komento sa ibaba at ipaalam sa amin kung saan kayo nanonood mula. Ngayon, tamasahin ang kwento. Matinding pagpadyak ang ginawa ni Marisol Mendez na para bang ang kanyang buhay ay nakasalalay rito. Sa isang paraan, totoo nga iyon. Malapit nang matapos ang kanyang shift, ngunit ang huling delivery na ito ay nagtagal ng higit sa kanyang inaasahan. Bilisan mo, bulong niya habang bihasang iniwasan ng isang pedestrian na sobrang tutok sa cellphone nito na parang hindi alintana ang mabagal nitong paglalakad. Sa wakas, narating niya ang Solaris and Associates, isang law firm na napakasosyal na kahit ang receptionist ay parang model sa isang mamahaling pabango. Pagbukas ng elevator, agad na pumasok ang isang grupo ng mga abogado, abala sa pag-uusap tungkol sa isang mahalagang pagpupulong, malamang ay tungkol sa milyon-milyong dolyar na kontrata, at hindi kung paano pagkakasyahin ang pera hanggang sa susunod na sweldo tulad niya. Walang pag-aalinlangan, sumingit si Marisol sa likod nila sakto bago sumara ang pinto. Perpekto, bulong niya sa sarili. Ngunit bago pa siya makahinga ng maluwag, may isa pang lalaking pumasok. Dala nito ang isang aura ng kumpiyansa, suot ang isang walang kapintasang suit at kahit isang hibla ng buhok nito ay walang gusot. Biglang nag-ingay ang elevator, isang babalang tunog na senyales ng sobrang bigat. Napatingin ng isang abogado sa control panel at napabuntong hininga. Lumampas tayo sa weight limit. Nagpalitan ng tingin ng grupo bago may tumingin kay Marisol. Kailangang may bumaba, napakurap si Marisol at mabilis na tinimbang ang sitwasyon. Sige, aniya. Pinagmasdan ng mga mukha sa paligid. Sino ang huling pumasok? Napako ang tingin niya sa lalaking nakasuit, tumaas ang kilay nito, halatang nagulat. Ako? Oo, sagot niya ng matatag. Ang huling pumasok ang unang dapat lumabas. Batayang asal lang yan. May isang abogadong napabulong, may punto siya. Ngunit sa halip na bumaba, tumawid ang mga braso ng lalaki. Hindi ako aalis, kailangan kong makarating sa itaas. Ginaya ni Marisol ang kanyang postura. Ganon din ako, at kasing halaga ng meeting mo ang delivery ko. Nagpalitan ng tingin ang mga abogado, halatang naiipit sa sitwasyon. Napabuntong hininga ang isa. Miss, sumakay ka na lang sa susunod na elevator, sandali lang naman yon. Ang sandali lang na yon ay maaring ikansela ang order ko. Mabilis niyang sagot. Hindi ka seryoso. Napakaseryoso ko. Tinuro niya ang lalaki na ngayoy may bahagyang ngiti na tila nag-e-enjoy sa argumento. Bakit ako ang kailangang bumaba at hindi siya? Sa wakas, may isang abogado ang sumagot dahil siya si Alberto Solaris, CEO ng law firm na ito. Hindi natinag si Marisol. At ano ngayon? CEO ba siya o hari? Pwede rin namang maghintay ng elevator ang isang CEO. Natahimik ang lahat hanggang sa laking gulat niya ngumiti si Alberto. May tapang ka. Trabaho ko lang to, sagot niya. Napabuntong hininga ang isang abogado at siya na mismo ang bumaba. Ayan, pwede na tayong tumigil sa pagtatalo. Habang umaakyat ang elevator, tinapunan ni Marisol ng tingin si Alberto. Pustahan tayo, naging CEO ka dahil marunong kang magpaubos ng pasensya ng mga tao hanggang sumuko na lang sila? Napatawa ito, magiging magaling kang abogado. Napairap si Marisol. Bakit ba lahat ng tao sinasabihan ako ng ganyan? Pagdating sa ika-28 palapag, lumabas ang mga abogado nang hindi man lang siya nilingon. Si Alberto na may dumiretso sa opisina niya habang si Marisol ay bumunot ng resibo at natigilan. Hindi pwede. Huminga siya ng malalim, lumapit sa pinto at kumatok, handa sa isang napaka-awkward na tagpo. Nang bumukas ang pinto, nakangiti si Alberto halatang naaaliw. Ikaw na naman?
Pinilit ni Marisol ang isang pilit ng ngiti, halos mukhang false advertising. Oo, ang buhay nga naman. Narito ang pagkain mo, Mr. CEO, na hindi makapaghintay sa elevator. Ibinagsak niya ang supot sa mesa nito ng may kaunting diin. Ngumiti si Alberto. Mukhang itinadhana tayong magtagpo ulit. O baka lang sobrang malas ko ngayon. Habang inaabot nito ang pagkain, pinagmasdan siya nito ng may pagtataka. Magaling kang magsalita. Hindi mo ba naisipang magtrabaho sa ibang larangan maliban sa pagde-deliver? Naningkit ang mga mata ni Marisol. Bakit ba lahat ng tao sinasabi yan? Dahil matalas ka, mabilis mag-isip at hindi takot hamunin ng iba. Hindi yan pangkaraniwan. Saglit siyang natigilan. Nag-aral ako ng law. Sandali lang. Pero kinailangang huminto. Bakit? Tumingin siya sa ibang direksyon. Personal na dahilan. Tiniklop niya ang mga braso. Kung magbibigay ka ng motivational speech, wag na lang. Tumawa si Alberto. Hindi naman. Sa halip, kinuha niya ang isang notepad, may isinulat at iniabot ito kay Marisol. Isang hypothetical case, may isang empleyadong tinanggal sa trabaho ng walang dahilan. Ano ang legal na opsyon niya? Napangiwi si Marisol habang binabasa ang papel. Seryoso? Tinitesting mo ba ako ngayon? Nakaka-curious lang. Napabuntong hininga siya pero hindi niya napigilang sagutin ang hamon. Depende sa kontrata niya at kung gaano katagal siyang nagtrabaho. Kung tinanggal siya ng walang abiso, maaari siyang magkaroon ng karapatan sa kompensasyon ayon sa batas ng paggawa. At kung may specific na clause sa kontrata niya, maaaring may kaso siya ng paglabag sa kasunduan. Pinagmasdan siya ni Alberto nang may alam ng ngiti. May talento ka. Naningkit ang mga mata ni Marisol. Pagsusulit ba yon? Ganun na nga inamin niya at pumasa ka. Napabuntong hininga si Marisol ng madiin. Ang galing. Pwede na ba akong umalis? Bago pa siya makatayo, walang kahirap-hirap na kinuha ni Alberto ang insulated delivery bag niya. Kung interesado kang gumawa ng mas mabuti kaysa sa pagde-deliver ng pagkain, puntahan mo ako sa opisina bukas. Mag-uusap tayo. Tumaas ang kilay ni Marisol. Job offer ba to? Isang oportunidad ang inaalok ko. Nasa iyo kung anong gagawin mo rito. Hindi na siya nagsalita basta kinuha ang business card at lumabas. Sinundan siya ng tingin ni Alberto, may bahagyang aliw sa kanyang ekspresyon. May kakaiba sa kanya at gusto niyang malaman kung hanggang saan aabot ang kakayahan nito. Paglabas ni Marisol mula sa matayog na gusali ng Solaris and Associates, pinapaikot niya sa daliri ang business card. Pakiramdam niya, hawak niya ang isang golden ticket pero sa halip na milyon-milyong dolyar, ang premyo ay isang malabong job offer mula sa isang CEO na mahirap pakisamahan. Napabuntong hininga siya. Sa bilis ng pangyayari, baka mag-end up akong pumirma sa kung ano nang hindi man lang nababasa ang fine print. Pagdating niya sa bahay, nakahilata sa sofa ang kanyang kasama sa bahay, si Mia may hawak na popcorn at tutok sa isang dramatic reality show. Kamusta ang legal battle? Tanong ni Mia nang hindi man lang lumingon mula sa screen. Bagsak si Marisol sa isang upuan. Nawalan ako ng trabaho, nakipagtalo sa isang CEO at ngayon inaalok niya ako ng bago. Biglang napatingin si Mia sa kanya. Sandali lang, yung lalaki sa elevator. Siya nga. Napakurap si Mia tapos dahan-dahang napangiti. Kung ito'y isang romance movie, engaged na kayo bago magpasko. Kinuha ni Marisol ang unan at hinagis ito kay Mia. Real life to, Mia. Ang kailangan ko lang ay pambayad sa renta. Nakangiti si Mia. So, ano plano mo? Muling tiningnan ni Marisol ang business card, saglit na nagdadalawang isip bago huminga ng malalim. Sa tingin ko pupunta ako. Worst case, lalabas lang ako ulit. Kinabukasan, muling nakatayo si Marisol sa harap ng parehong gusali. Walang food bag, walang uniforme at wala ring amoy ng takeout. Tanging siya lang, suot ang pinakadesenteng professional outfit na kaya ng budget niya.
Isang malinis na asul na blouse, itim na pantalon at sapatos na mukhang bago pero tiyak na magdudulot ng paltos kung malayo ang lalakarin. Pagpasok niya, agad siyang tinapunan ng tingin ng receptionist na may pamilyar ng ngiti. Ikaw na naman? Nagpakawala si Marisol ng isang mahinahong ngiti. Walang masikip na elevator ngayon. Napatawa ang receptionist at dinampot ang telepono. Mr. Solaris, nandito na ang bisita mo. Saglit siyang nakinig sa katumango. Sige, tuloy ka. Sa pagkakataong ito, nang sumakay siya sa elevator, wala nang nagpaalis sa kanya. Pagdating niya sa opisina ni Alberto, nakaupo na ito sa likod ng desk, halatang inaasahan na siya. Ngumiti ito nang bahagya nang makita siyang pumasok. Natutuwa akong nandito ka. Hindi pa ako pumapayag sa kahit ano. Mabilis niyang sagot. Tumaas ang kilay ni Alberto. Kung ganon, bakit ka narito? Tiniklop ni Marisol ang mga braso. Curiosity. Ngumiti si Alberto. Magandang dahilan, umupo ka. Saglit siyang nag-alinlangan pero sa huli umupo rin siya sa harap nito. Walang patumpik-tumpik, inislide ni Alberto ang isang folder sa mesa. Ang una mong hamon, kinuha ni Marisol ang dokumento at binasa ito. Teka, totoong kontrata to? Tumango si Alberto. Oo. At gusto mong hanapan ko ito ng mga issue? Nagpakawala ng mapanuksong ngiti si Alberto. Tama. Naningkit ang mga mata ni Marisol. Pakiramdam ko, sinusubok mo na naman ako. Dahil ganun nga, sagot nito, pero ito rin ang paraan para matuto ka. Napahinga ng malalim si Marisol bago kinuha ang isang bolpen at sinimulang basahin ang kontrata. Ilang minuto pa lang, may minarkahan na siya. Pinagmasdan siya ni Alberto, may bahagyang aliw sa mga mata. May nakita ka na ba? Tumingala si Marisol. Itong clause na to. Kung hindi matupad ng kontraktor ang deadline, sila ang magpapasya kung magkano ang penalty fee base sa kung ano ang pinakakombinyente para sa kanila. Tiningnan niya si Alberto. Ibig sabihin may kapangyarihan silang maningil ng kahit anong halaga na gusto nila. Tumango si Alberto. At legal ba yan? Isang mapanuksong ngiti ang sumilay sa labi ni Marisol. Technical? Oo. Ethical? Absolutong hindi. Bahagyang tumawa si Alberto. Gusto ko kung paano gumagana ang utak mo. Tumiklop ang mga braso ni Marisol. So, pasado na ba ako sa pangalawang pagsubok? Tumayo si Alberto at iniabot ang kamay niya. Kung tatanggapin mo ang trabaho, ganito ang magiging araw-araw mo. Saglit na nag-alinlangan si Marisol bago tinanggap ang kamay nito. Sige, tinatanggap ko, pero wag mong asahang ipagtitimpla kita ng kape. Ngumiti si Alberto. Tingnan natin. Mabilis na kumalat ang balita sa opisina na may bago ng assistant si Alberto. At kasabay nito, nagsimula ang chismis. Hindi ba siya yung babae sa elevator? Siya nga, at imagine, binigyan siya ng trabaho ni Mr. Solaris mismo. Pero dati lang siyang delivery worker. Napairap si Marisol. Astig, mukhang may reputasyon na agad ako. Ngumiti si Lena, ang sekretarya ni Alberto, na para bang pinapakalma siya. Huwag kang mag-alala, sa loob ng ilang linggo may bago na silang pag-uusapan. O kaya tatandaan nila yan habang buhay. Dagdag ni Lena na may tawa. Halika, ipapakita ko sa iyo ang magiging workspace mo. Dinala siya ni Lena sa isang desk malapit sa opisina ni Alberto. Dito ka magtatrabaho. Pwede mong simulan sa pag-aayos ng mga files na to. Napatingin si Marisol sa bundok ng mga papeles. Parang parusa yata to. Hindi, normal na araw lang sa opisina, sagot ni Lena bago siya iniwan. Napabuntong hininga si Marisol at sinimulang basahin ang mga dokumento. 15 minuto pa lang, may dalawa na siyang nakitang malalaking pagkakamali. Agad niyang kinuha ang bolpen at sinimulang markahan ang mga error. Napadaan si Alberto at napatigil nang makita ang kanyang mga sulat. Nakahanap ka na agad ng mga issue? Tumingala si Marisol. Kung grounds for firing ang pagwawasto ng pangit na kontrata, pakiabisuhan mo na ako ngayon. Tumawa si Alberto. Relax, eksakto yan ang inaasahan ko.
Napahinga ng malalim si Marisol. Mabuti, kasi nasa ikalawang kontrata na ako. Pinanood siya ni Alberto, halatang humanga. Sa bilis mong yan, baka ikaw na ang magpatakbo ng opisina bago pa ako magbakasyon. Ngumiti si Marisol. Huwag mo akong maliitin. Hindi nagtagal. Napansin ni Marisol na hindi lahat sa opisina ay natuwa sa presensya niya. Lalo na si Heider Reynolds, isang senior attorney na mula pa noong dumating siya ay hindi maalis ang mapanuring tingin sa kanya. Pagdating ng tanghalian, sa wakas hinarap siya nito. Alam mo bang hindi ka bagay dito? Malamig na sabi nito. Tumaas ang kilay ni Marisol. At sino ang nagdesisyong ikaw ang magpapasya niyan? Ikaw. Sinandal ni Heider ang mga braso sa dibdib. Ilang taon akong nag-aral para makapasok dito. Ikaw, nagde-deliver ka lang ng pagkain nung isang linggo. Ngumiti lang si Marisol. At gayon pa man, ako ang pinili ni Alberto na kunin. Anong ibig sabihin niyan tungkol sa'yo? Nangitim ang mukha ni Heider sa inis. Tingnan natin kung tatagal ka. Kumindat si Marisol, parang gusto mong tumaya. Sige, game ako. Sakto namang dumaan si Alberto sa hallway. Kung tapos na kayo sa showdown ng mga ego, may client tayong naghihintay. Sumunod si Marisol kay Alberto na may tagumpay sa ngiti habang naiwan si Heider na namumula sa inis. Alam niyang ito pa lang ang simula. Marami pang laban ang darating. Nakakapanibago lang isipin na isang linggo lang ang nakalipas. Nagbibisikleta pa siya sa lungsod, nagde-deliver ng pagkain. Ngayon, personal assistant na siya ng CEO ng isa sa pinakamalalaking law firm sa syudad. Kung may nagsabi sa kanya noon na ganito ang mangyayari, tatawanan lang niya. Pero heto siya ngayon, nakaupo sa bagong desk niya, nagre-review ng mga kontrata habang pinagtitinginan ng ilang abogadong mukhang hindi natuwa sa presensya niya. Nakakainis? Medyo. Pero hindi niya hahayaan na ipakita yun. Nagdaan si Alberto sa desk niya, may hawak na isang folder. Tapos na ba yung mga kontrata na binigay ko? Pinulot ni Marisol ang stack ng papeles at tinaasan siya ng kilay. Kung gusto mong i-review ko ito nang nakapiring sa madilim na kwarto, pwede nating kunwariing tapos na. Tumawa si Alberto. Kunin mo tong folder. May meeting tayo sa isang mahalagang kliyente sa loob ng 10 minuto. Nanlaki ang mata ni Marisol. Teka, sasama ako sa meeting? Nagkibit balikat si Alberto. Kung gusto mong matuto, kailangan mong makita kung paano gumagana ang lahat sa aktwal na mundo. Kinuha ni Marisol ang folder, itinuwid ang kanyang mga balikat at sumunod kay Alberto sa hallway. Nakakatuwa kung paano kahit hindi siya abogado, pakiramdam niya ay mas bagay siyang narito kumpara sa ibang mga taong hinuhusgahan siya. Pagpasok nila sa meeting room, isang lalaking nasa gitnang edad, nakadilim na suit, ang naghihintay, may seryosong ekspresyon. Sinipat nito sina Alberto at Marisol, bahagyang tumaas ang kilay. At sino ito? Umupo si Alberto at itinuro kay Marisol na gawin din ito. Ito ang assistant ko, si Marisol Mendez. Napalabi ang lalaki. Assistant, inaasahan kong may karanasan. Hindi natinag si Marisol at sinalubong ang tingin nito. Nakakatawa, inaasahan ko namang mas magalang ang mga kliyente. Napigil ni Alberto ang kanyang tawa habang lumaki ang mata ng lalaki sa gulat. Ngunit hindi nagpatalo si Marisol, binuksan niya ang folder at inilabas ang kontrata, itinulak ito sa mesa. Diretsuhin na natin, Gino Martinez. Nandito kayo para pag-usapan muli ang termination clause sa kontrata ng kumpanya niyo, tama? Naningkit ang mata ni Martinez, halatang may pagdududa. Oo. Ngumiti si Marisol, kalmado pa rin. Ang problema, kung babaguhin nyo ang clause sa paraang iminungkahin nyo, hindi nyo namamalayang bumubuo kayo ng isang butas sa kasunduan na maaaring gamitin laban sa inyo. Siguro naman, hindi yan ang gusto nyo. Napatingin ang lalaki sa dokumento, lalong lumalim ang kunot ng kanyang noo. Samantala, nakatawid na ang mga braso ni Alberto habang pinapanood si Marisol na aliw na aliw. At ano ang alternatibo, Marisol?
Tanong ni Alberto. Kinuha ni Marisol ang ballpen at binilugan ang isang bahagi ng kontrata. Baguhin ito upang ang anumang pagbabago sa termination clause ay mag-apply lang sa tiyak at nakatalang mga sitwasyon. Sa ganong paraan, mapoprotektahan niyo ang kumpanya niyo mula sa hindi inaasahang epekto. Tumingin si Martinez kay Alberto. Lagi ba siyang ganito? Ngumiti si Alberto. Mula nung una ko siyang makilala, napabuntong hininga si Martinez bago tumango. Gusto ko ang mga taong hindi paligoy-ligoy. Ituloy na natin ito. Panatilihing neutral ang ekspresyon niya, pero sa loob-loob ni Marisol, nagsasaya siya. Hindi masama para sa kanyang unang opisyal na meeting. Nakapag-ambag na agad siya bago pa maging legal na gulo ang sitwasyon. Pagkalabas nila sa silid, tumingin si Alberto sa kanya, halatang humahanga. Kung magpapatuloy ka ng ganito, baka kailangan ko nang magbantay sa likuran ko. Nagkibit balikat si Marisol. Huwag kang mag-alala, ibibigay ko pa rin sa'yo ang fancy office mo. Tumawa si Alberto. Halika, may gusto akong ipakita sa'yo. Sinundan siya ni Marisol papunta sa isang malaking conference room kung saan nagkakainitan ang ilang mga abogado. Hindi to gagana, sigaw ng isa. Kung hindi tayo makakahanap ng solusyon, mawawalan ng milyon-milyon ng kliyente natin. Sagot naman ng isa pa. Pumasok si Alberto sa kwarto at agad na huminto ang gulo. Mukha kayong mga umiikot lang sa sarili niyong problema. Tumayo si Hader Reynolds, ang senior attorney na halatang hindi masaya sa presensya ni Marisol at iritable itong nagsalita. May mahirap kaming kaso. Wala na kaming maisip na paraan. Pinulot ni Alberto ang isang folder mula sa mesa at inilapag ito sa harapan ng lahat. Tingnan natin kung may ideya ang bago kong assistant. Napatingin ang lahat kay Marisol. Ramdam niya ang bigat ng kanilang mga tingin pero hindi siya nag-alinlangan. Kinuha niya ang dokumento at mabilis na binasa ito. Ang kaso ay tungkol sa isang kumpanya na gustong putulin ang isang kontrata nang hindi nagbabayad ng penalty gamit ang argumento na hindi umano sapat ang serbisyong natanggap nila. Tumingala siya. May matibay ba silang ebidensya na hindi maayos ang serbisyo? Sumagot ang isang abogado. Sinasabi nilang meron pero hindi sapat ang mga dokumento nila para patunayan yon. Mabilis na nag-scroll si Marisol sa ilang pahina ng kontrata, tapos ngumiti ng mapanukso. Ayan na ang argumento nyo. Tumiklop ang mga braso ni Hader, mukhang hindi kumbinsido. Pakinggan nga natin ang delivery girl. Hindi pinansin ni Marisol ang pangiinsulto. Kung gusto nilang putulin ang kontrata ng hindi nagbabayad, dapat may sapat silang pruweba na seryoso ang pagkukulang sa serbisyo. Pero dahil mahina ang ebidensya nila, maaari nating ipunto na ang pag-terminate nila ng walang bayad ay isang paglabag sa kasunduan. Napangiti si Alberto. Eksakto! Tahimik ang buong silid habang nagkatinginan ng mga abogado, kahit si Hader na mabilis na hinusgahan siya, saglit na natameme. Pwede yon, may nagbulong. Tumango si Alberto bilang pagsangayon. Magandang trabaho, Mendez. Mabilis kang natututo. Tumiklop ang mga braso ni Marisol at ngumiti. Nagsisimula pa lang ako. Habang naglalabasan na ang ibang abogado sa silid, sumandal si Alberto sa mesa, pinagmamasdan siya. Alam mo bang may napipikon na sayo? Napairap si Marisol. Oh, napansin mo? Akala ko nga masaya silang nandito ako. Tumawa si Alberto. Magaling ka, Marisol. Mas magaling pa kaysa sa ibang tao dito sa firm na to. Pero ibig sabihin din yan, magkakaroon ka ng mga kaaway. Naningkit ang mga mata ni Marisol. Sinusubukan mo ba akong takutin? Hindi, inihahanda lang kita, sagot ni Alberto. Huminga ng malalim si Marisol, iniling ang ulo. Huwag kang mag-alala, mas malala na ang napagdaanan ko. Saglit siyang pinagmasdan ni Alberto bago ngumiti. Mabuti, kasi may kutob akong mas magiging interesante pa ang mga mangyayari dito. Ngumiti si Marisol. Aba, hindi na ako makapaghintay.
Tumalikod na siya para umalis pero tinawag siyang muli ni Alberto. "Oh, isang bagay pa." Huminto siya at lumingon. "Ano na naman?" Inihagis ni Alberto ang isang folder sa mesa. "Ang susunod mong hamon, sa pagkakataong ito, gusto kong ikaw mismo ang magpresenta ng solusyon sa kliyente." Tiningnan ni Marisol ang folder tapos ibinalik ang tingin kay Alberto. "Talagang natutuwa kang subukan ako, ano?" Lalong lumapad ang ngiti ni Alberto at mukhang natutuwa ka ring patunayang mali ako. Hawak ang folder, lumabas si Marisol, ramdam ang excitement sa kanyang dibdib. Mas malaki ito kaysa sa inaasahan niya. Pinanood siya ni Alberto habang papalayo, aliw na aliw sa nangyayari. Ito ay magiging kawili-wili. Ang hindi alam ni Marisol, isa na siyang sentrong tauhan sa opisina. At hindi lahat ay masaya tungkol doon. Pagbalik niya sa kanyang mesa, binuksan ni Marisol ang folder at maingat na sinuri ang mga dokumento. Ang kaso ay isang pagtatalo sa kontrata sa pagitan ng isang kumpanya at ng kanilang supplier. Gusto ng kumpanya na tapusin ang kasunduan nang hindi nagbabayad ng danyos gamit ang argumento na lumabag sa deadline ang supplier. Ang problema, masyadong malabo ang kontrata, may mga butas na maaaring gamitin ng alinmang panig pabor sa kanila. Marahang huminga si Marisol. Hindi ito magiging madali. Hindi lang niya kailangang makahanap ng matibay na argumento. Kailangan niya rin itong iharap ng may kumpiyansa sa mismong kliyente. Kung mabigo siya, magiging dahilan yon para sabihin ng ilang katrabaho niya na hindi siya bagay dito. Ginugol niya ang buong umaga sa pagsusuri ng bawat clause, paghahambing ng mga dokumento at pagkuha ng mahahalagang detalye. Hindi lang ito tungkol sa batas. Kailangan niyang gamitin ang mismong wika ng kontrata para bumuo ng isang matibay na kaso. Hindi na malayan ni Marisol na tanghalian na. Nag-inat siya, kinuha ang kanyang gamit at nagpunta sa cafeteria. Agad niyang naramdaman ang pagbabago sa hangin. May ilan na nag-iwas ng tingin, ang iba naman ay nagbubulungan. Napabuntong hininga siya pero hindi niya pinansin. Kumuha siya ng kape at sandwich, determinado na mag-focus sa trabaho hanggang sa marinig niya ang tinig ni Heider. So ang bagong bituin ng opisina ay naghahanda na ba para sa malaking kabiguan niya? Dahan-dahang huminga si Marisol bago tumingin sa direksyon nito. Nakaupo si Heider kasama ang dalawang abogadong natawa sa kanyang sinabi. Kung sa malaking kabiguan ang tinutukoy mo ay ang hindi maiiwasang tagumpay ko, aba, oo. Naghahanda ako, sagot niya ng walang kagatol-gatol. Tumawa ang mga kasamahan ni Heider pero nanatiling matigas ang ekspresyon niya. Tingnan natin kung patuloy ka pang poprotektahan ni Alberto kapag nagkamali ka sa unang pagkakataon, aniya, nakasandal sa upuan. Uminom ng kape si Marisol, hindi na tinag. Mukhang sobrang interesado ka sa karir ko, Heider. Baka gusto mong pagtuunan ng pansin ang sarili mong trabaho o natatakot kang maiwan? Naputol ang tawanan sa mesa ni Heider. Napakuyom ang panga nito pero hindi na ito sumagot. Ngumiti si Marisol at naglakad palayo. Pakiramdam niya ay nanalo na naman siya sa isa pang maliit na labanan. Pagbalik sa kanyang desk, ipinagpatuloy niya ang trabaho. Masinsin niyang inayos ang kanyang argumento, sinigurong walang puwang para sa kahinaan. Nang matapos siya, halos tapos na rin ang araw. Huminga siya ng malalim, kinuha ang folder at naglakad patungo sa opisina ni Alberto. Kumatok siya sa pinto at pumasok. Napatingin si Alberto mula sa kanyang computer, may pamilyar na ngiti sa mukha. So, handa ka na ba? Inilapag ni Marisol ang folder sa mesa nito. Oh, at sigurado akong matutuwa ang kliyente sa ginawa ko. Kinuha ni Alberto ang mga papel at mabilis na sinuri ang mga ito. Habang binabasa niya, nagbago ang ekspresyon niya mula sa pag-uusisa patungo sa lantad na paghanga. Tinumbok mo ang mismong kahinaan ng kontrata. Matibay ang argumento mo, sabi niya tumango bilang pagsang-ayon. Tumiklop ang mga braso ni Marisol.
Kailan ang meeting? Tumingin si Alberto sa relo. Bukas ng umaga, sana handa ka na. Ngumiti si Marisol. Palagi naman akong handa. Kinabukasan, mas maaga siyang dumating sa opisina kaysa sa nakasanayan. Inulit niyang suriin ang kanyang mga dokumento bago tuluyang pumasok sa conference room. Naroon na si Alberto, nakaupo sa tapat ni Ginoo Wallace, isang negosyanteng nasa gitnang edad na may matalas at kalkuladong tingin. Ginoo Wallace, ipapakilala ko sa inyo si Marisol Mendez, ang aking assistant, maluwag na sabi ni Alberto. Siya ang magpapaliwanag ng kaso ngayon. Tiningnan siya ni Wallace, halatang may pag-aalinlangan. Sigurado ka ba dyan? Pinigilan ni Marisol ang sarili na matawa. Sanay na siya sa ganitong reaksyon. Paulit-ulit na niya itong naranasan. Oo, Ginoo Wallace, sagot niya ng may tiwala sa sarili. At bago matapos ang pagpupulong na ito, sigurado akong magiging sigurado rin kayo. Mukhang naintriga si Wallace at tumango. Kinuha ni Marisol ang folder at sinimulan ang kanyang presentasyon. Maingat niyang ipinaliwanag ang kahinaan sa kontrata, itinuro ang mga butas sa argumento ng supplier at inilatag ang isang estratehiya na magbibigay ng pabor sa kumpanya ni Wallace nang hindi lumalabag sa kasunduan. Pagkatapos niyang magsalita, natamime ang silid. Tahimik na pinag-aralan ni Wallace ang mga dokumento sa harapan niya, walang ekspresyon sa mukha. Pagkalipas ng ilang saglit, dahan-dahan itong ngumiti. Impresibo, sabi niya habang nakatingin kay Marisol. May talento ka, iha. Sumandal si Alberto nakangiti. Sabi ko sa'yo magaling siya. Napanatili ni Marisol ang kanyang profesional na ekspresyon, pero sa loob-loob niya, nag-uumapaw ang kasiyahan. Alam niyang nagawa niya ito ng perpekto. Tumayo si Wallace at iniabot ang kanyang kamay. Kumbinsido na ako. Ituloy na natin ang estratehiyang ito. Matibay na kinamayan siya ni Marisol, matalinong desisyon. Matapos ang pagpupulong, naghintay si Alberto hanggang wala ng ibang tao sa silid bago tumingin kay Marisol, nakangiti pa rin. Talagang nasisiyahan kang patunayan na mali ang mga tao, ano? Nagkibit balikat si Marisol. Ginagawa ko lang ang trabaho ko. Saglit siyang pinagmasdan ni Alberto bago tumango. Ipagpatuloy mo yan, Mendez. Habang lumalabas siya sa silid, ramdam ni Marisol ang pagmamalaki sa sarili. Pero alam niyang ito pa lang ang simula. Kung gusto niyang patunayan ang sarili niya ng tuluyan sa firm, kailangan niyang patuloy na ipakita ang kanyang halaga. At yun mismo ang plano niyang gawin. Marisol lumabas ng meeting room, dala pa rin ang excitement ng kanyang matagumpay na presentasyon. Ang kliyente ay walang pag-aalinlangang tinanggap ang kanyang argumento at halatang natuwa si Alberto. Pero alam niya, hindi ibig sabihin nito ay magiging madali na ang lahat. Sa katunayan, mas lalo lang sigurong magagalit ang mga taong tulad ni Hyder na dati nang inis sa kanya. Pagbalik niya sa kanyang desk, bumagsak siya sa upuan at bumuntong hininga. Napatingin si Lena na abala sa pag-aayos ng ilang files at napangiti. Mukha kang nanalo sa isang laban. Anong nangyari? Ngumisi si Marisol. Isa na namang kliyente ang nagmaliit sa akin at umalis na humanga. Karaniwan na. Tumawa si Lena. Mukhang magiging pattern na yan sa'yo. Sumandal si Marisol sa upuan. Sana nga. Pero pakiramdam ko, habang mas nagiging magaling ako, mas lalo namang nababahala ang ilang tao rito. Saglit na tumigil si Lena bago bumuntong hininga. Hindi ka nagkakamali. Maraming naniniwalang hindi ka dapat nandito, pero alam mo kung bakit sila nababahala dahil alam nilang magaling ka. Napatawa si Marisol. Well, isang paraan nga ng pagtingin diyan. Bago pa niya maituloy ang usapan, biglang lumitaw ang isang email notification sa screen niya. Isang imbitasyon para sa isang meeting mamayang hapon. Ang subject, Team Performance Evaluation. Napakunot noo si Marisol. Normal ba to? Sumilip si Lena sa screen at napailing. Hindi masyado. May performance evaluations, oo, pero karaniwan one-on-one kasama ang supervisor. Pero isang group meeting, mukhang
kahina-hinala. Mabilis na naunawaan ni Marisol ang nangyayari. Hindi ito simpleng evaluation, isa itong setup. Halos kasabay noon, lumapit si Alberto sa kanya. Nakita kong isinama ka sa meeting. Tumango si Marisol. May ideya ka ba kung anong plano nila? Tumiklop ang mga braso ni Alberto. Malakas ang hinala ko. Gusto nilang palabasin na pagkakamali ang pagkuha ko sa iyo. Dahan-dahang huminga si Marisol. At sa tingin mo, magtatagumpay sila? Ngumiti si Alberto Pilio. Hindi nila alam kung sino ang kinakalaban nila. Ngumiti si Marisol. Gusto ko yung kumpiyansa mo. Iniabot ni Alberto ang isang folder. Bago ang meeting, tingnan mo to. Baka magustuhan mo. Binuksan ni Marisol ang folder at mabilis na sinuri ang unang mga pahina. Isang kaso ito ng wrongful termination, isang empleyadong tinanggal ng walang dahilan o abiso. Pero ang mas nakakatuwa, ang abogadong humawak ng kaso, si Hyder Reynolds. Dahan-dahang lumitaw ang isang pilyong ngiti sa labi ni Marisol. Binibigyan mo ba ako ng bala? Tumaas ang kilay ni Alberto. Binibigyan kita ng impormasyon. Nasa iyo na kung anong gagawin mo rito. At alam ni Marisol eksakto kung ano ang gagawin niya rito. Punong-puno ang conference room nang pumasok si Marisol. Si Hyder ay nakaupo sa harapan, napapaligiran ng dalawang senior attorneys. Mga backup niya, walang duda. Ilang sandali lang dumating si Alberto at naupo sa likuran, tahimik na nanonood. Si Gino Barnes, isa sa mga senior lawyers, ang unang nagsalita. Nandito tayo para pag-usapan ng team performance at kung paano mapapabuti ang ating proseso. Alam ni Marisol na isa lang itong dahilan. Nagpakawala ng isang ngiti si Hyder at sumandal sa upuan. Sa tingin ko, dapat nating pag-usapan ang pagkuha ng mga assistant na walang tamang kwalifikasyon. Tahimik. Tumaas ang kilay ni Marisol. Ako ba ang tinutukoy mo? Ngumisi si Hyder. Kung tama ang sapatos... Mahinang natawa si Marisol. Nakakatuwa kasi masasabi ko rin yan sa mga abogadong natatalo dahil sa mahihinang argumento. Nanigas ang ekspresyon ni Hyder. Anong ibig mong sabihin? Kalmadong kinuha ni Marisol ang folder na binigay ni Alberto at ipinatong ito sa mesa. Itong kasong to, natalo ang kliyente mo kasi hindi mo na ipaglaban ng maayos ang kontrata. Mabilis na kinuha ni Hyder ang dokumento, nangingitim ang mukha sa galit. Wala itong kinalaman sa meeting na to. Tumawid ang mga braso ni Marisol. Talaga, akala ko pinag-uusapan natin ang performance. Tahimik ang buong silid. Sa likuran nakangiti lang si Alberto. Ngumiti ng malamig si Marisol. Pero may kaugnayan ito. Ikaw ang nagtatanong ng kakayahan ko, pero may record ka ng mga pagkakamaling nagdulot ng malaking gastos sa mga kliyente natin. Napasinghap si Gino Barnes, halatang hindi komportable. Hyder, may paliwanag ka ba tungkol sa kasong ito? Mabilis na lumunok si Hyder. Maliit lang na pagkakamali. Maliit? Tumaas ang kilay ni Marisol. Nawala ng libu-libong dolyar ang kliyente. Kung ako ang humawak ng kasong yan, nakita ko na ang butas bago pa man ito mapirmahan. Walang sinabi si Alberto, pero kitang-kita sa kanyang mga mata ang matinding aliw sa nangyayari. Napabuntong hininga si Mr. Barnes. Sa tingin ko malinaw sa lahat na may halaga si Ginong Mendez sa firm na ito. Ang pulong na ito ay tapos na. Hindi nakalampas kay Marisol ang dilim sa mukha ni Hyder, pero wala itong nagawa kundi tanggapin ang resulta. Habang lumalabas ang lahat sa silid, lumapit si Alberto sa kanya. Napakaganda ng galaw mo. May pilyong ngiti ito sa labi. Ngumiti rin si Marisol. Ikaw ang nagbigay sa akin ng baraha. Nagkibit balikat si Alberto at alam mo kung kailan ito gagamitin. Lumingon si Marisol kay Hyder na padabog na lumabas ng silid at malakas na isinara ang pinto. Pakiramdam ko, hindi niya ito palalampasin, ngumiti si Alberto. Mas maganda, habang mas sinusubukan nilang pabagsakin ka, mas lalo kang lalakas.
Muling huminga ng malalim si Marisol pero nanatiling matatag. Ayos, mahilig naman ako sa hamon. Alam niyang hindi pa tapos ang laban pero isang bagay ang sigurado. Hindi na lang siya dating delivery girl, narito siya upang manatili. Mula nang maipahiya ni Marisol si Hyder sa pulong, nagbago ang atmosfera sa opisina. Mas matatalim ang mga tingin, mas mahina pero mas madalas ang mga bulungan. Ramdam niya ito, maraming naghihintay lang na magkamali siya upang patunayang hindi siya bagay dito. Pero kung iniisip nilang mahina ang loob niya, nagkakamali sila. Kinabukasan, pagdating niya sa opisina, agad siyang sinalubong ni Lena na mukhang nag-aalala. May narinig akong kakaiba, bulong nito. Kinuha ni Marisol ang kanyang kape, tinaasan ng kilay si Lena. Anong kakaiba? Lumingalinga muna si Lena bago muling bumulong. May binabalak si Hyder, gagamitin niya ang paparating na negotiation meeting para ipahiya ka sa harap ng isang kliyente. Uminom si Marisol ng kape, walang bakas ng kaba. Siyempre naman, anong plano niya? Bumuntong hininga si Lena. Ipuputok ka niya sa harap ng kliyente, pipilitin kang magkamali at papalabasin kang walang alam. Gumisi si Marisol. Aba, magugulat siya. Napakurap si Lena. Bakit parang kalmado ka pa rin? Tumawa si Marisol. Gusto niya akong pabagsakin, sisiguraduhin kong lalo akong kikinang. Sakto namang lumitaw si Alberto sa may pintuan, may hawak na folder. Mendez, may meeting tayo sa 1 oras, ikaw ang mangunguna sa contractual points. Kinuha ni Marisol ang folder, nakangiti. Ayos, ako na ang bahala. Saglit siyang pinagmasdan ni Alberto bago umiling at ngumiti. Alam kong masisiyahan ako sa pagkuha sa'yo. Pagdating ng meeting, pumasok si Marisol sa conference room kung saan nakaupo na si Alberto katabi ng kliyente nilang si Gino Alan, may-ari ng isang malaking tech company. Sa kabilang panig naman ay ang legal team ng supplier at sa gitna nila si Hyder na masyadong smug para sa panlasa niya. Umupo si Marisol sa tabi ni Alberto at binuksan ang kanyang folder. Magsimula na tayo? Tumingin si Gino Callahan, isa sa mga abogado ng supplier, kay Alberto at Marisol. Siya ang mangunguna sa negosasyon. Tumango si Alberto, maniwala kayo sa akin, siya ang pinakaangkop para rito. Sumandal si Hyder, may pilyong ngiti. Tingnan natin kung kaya ng bagong bituin ng firm ang presyur. Hindi pinansin ni Marisol ang patibong nito. Sa halip, direkta niyang kinausap ang legal team ng supplier. Sinuri na namin ang kontrata at nakita namin ang ilang bahagi na kailangang ayusin bago tayo makapagpatuloy. Binuksan niya ang isang pahina ng dokumento, binilugan ang isang paragraph gamit ang kanyang ballpen. Masyadong malabo ang clause na ito. Kung iiwan natin ito ng ganito, maaaring magdulot ito ng hindi pagkakaunawaan dahil pwedeng iba-iba ang interpretasyon depende sa sitwasyon sa hinaharap. Nagpalitan ng tingin ang legal team ng supplier. Ano ang iminumungkahi ninyo? Tanong ng isang abogado. Ipinakita ni Marisol ang rebisyong ginawa niya. Binago namin ang wording upang tiyakin na anumang pagbabago sa saklaw ng kontrata ay dapat idokumento at lagdaan ng parehong partido. Sa ganitong paraan, mawawala ang gray areas at masisiguro ang transparency. Muling binasa ni Gino Callahan ang binagong clause at tumango. May punto kayo! Biglang sumingit si Hyder, lumawak ang ngiti. Pero paano kung gusto ng supplier ng flexibility na gumawa ng pagbabago nang hindi kailangang idokumento? Ang pagiging masyadong mahigpit ay maaaring makapagpabagal sa operasyon. Nanatiling kalmado si Marisol. Ang ganitong uri ng walang habas na flexibility ay hindi pabor sa aming kliyente. Kung walang malinaw na dokumentasyon, anumang pagbabago ay maaaring pagtalunan sa hinaharap na magdudulot ng legal na labanan na parehong magastos at matagal. Nakangiting tumango si Alberto. Eksakto. Nagbulungan ng legal team ng supplier. Ilang sandali lang nagsalita ang senior counsel nila. Tatanggapin namin
ang pagbabago na yan, pero sa isang kondisyon. Babawasan natin ang penalty clause ng 10%. Panatilihing neutral ni Marisol ang kanyang ekspresyon. Tumingin siya kay Alberto na binigyan siya ng mahinang tango. Nasa kanya ang huling desisyon. Bahagyang sumandal si Marisol. Pwede kaming makipagkasundo dyan, pero sa isang kondisyon. Tahimik ang silid. Itinuro niya ang isa pang bahagi ng kontrata. Kapalit ng bawas sa penalty clause, gusto naming idagdag na kung may paglabag ang supplier dahil sa kanilang kapabayaan, ang kontrata ay agad na mawawalan ng bisa ng walang puwang para sa muling negosasyon. Napataas ang kilay ni Gino Kalahan, halatang humanga. Matibay na counter-offer yan. Biglang nawala ang ngiti ni Hyder. Nagbulungan muli ang supplier's legal team. Ilang saglit pa napabuntong hininga ang lead counsel nila. Makatarungan yan. Sige, tinatanggap namin ang mga kondisyong yan. Habang lumalabas ang lahat sa silid, naglakad si Alberto sa tabi ni Marisol, halatang natutuwa. Ang saya panoorin nun, ngumisi si Marisol. Mahilig lang talaga ako sa hamon. Napatawa si Alberto. Sa tingin ko, kakailanganin pang makarecover ni Hyder. Tumingin si Marisol kay Hyder na padabog na lumabas ng silid, halatang inis. Hayaan mo siyang magpahinga, sabi niya, walang pakialam, dahil hindi ako aalis. Pinanatili ni Marisol ang kontroladong ngiti niya. Ang pagbawas sa penalty ay nagpapahina sa posisyon ng aming kliyente. Pero handa akong mag-alok ng kompromiso. Panatilihin natin ang buong penalty clause, pero pahabain ang grace period para sa mga adjustment sa kondisyon na ipinaalam ito ng maaga. Nagpalitan ng tingin ang legal team ng supplier, tahimik na tinatalakay ang panukala. Ilang sandali lang, tumango sila. Makatuwiran yan. Ngumiti si Ginoo Kalahan. Gusto ko ang diskarteng yan. Ituloy na natin. Sa kabilang panig ng mesa, lalong sumama ang ekspresyon ni Hyder. Nasalo niya ang tingin nito at binigyan siya ng mabilis na kindat. May gusto ka pang idagdag, Hyder? Tanong niya ng inosente. Bumuntong hininga ito ng mabagal, halatang pigil ang inis. Wala, ngumiti si Alberto. Kung ganon, tapos na tayo. Nang matapos ang meeting, padabog na lumabas si Hyder nang hindi nagsasalita. Tumalikod si Alberto kay Marisol, may halatang kasiyahan sa mukha. Alam kong masisiyahan ako sa pagkuha sa iyo. Ngumiti si Marisol, at sinabi ko sa iyo magliliwanag ako. Tumawa si Alberto, ang laban niyo ni Hyder ay ngayon palang nagsisimula. Pinulot ni Marisol ang kanyang mga papel at lumabas ng silid, mas kumpiyansa kaysa dati. Alam niyang nababahala na ang tamang mga tao at lalo lang siyang ginaganahan dahil doon. Ito pa lang ang simula ng digmaan. At kung gusto ng kampo ni Hyder ng laro, handa siyang lumaro at balak niyang manalo. Nananatili pa rin ang pakiramdam ng tagumpay kay Marisol, pero alam niyang hindi siya dapat maging kampante. Kung may natutunan si Hyder mula sa kanilang huling sagupaan, siguradong hindi siya titigil. At hindi nga siya nagkamali. Pagbalik niya sa kanyang mesa, mabilis na lumapit si Lena, mukhang nag-aalala. Marisol, may narinig ako at kailangan mong malaman ito. Tumiklop ang mga braso ni Marisol. Hulaan ko, isa na namang pagtatangka na sirain ako? Bumuntong hininga si Lena. Mas malala, may binabalak si Hyder at ang ilan pang abogado. May isasama silang pagkakamali sa isang kontrata at umaasang pipirmahan mo ito nang hindi mo namamalayan. Tumaas ang kilay ni Marisol. Talaga bang inaakala nilang ganyan ako kaingat? Umasa sila sa kumpiyansa mo, paliwanag ni Lena. Gusto ni Hyder na maging kampante ka, sapat para hindi mo doblehin ang pagsuri sa isang maliit na detalye hanggang sa huli na ang lahat. Pinigilan ni Marisol ang isang tawa, kaya iniisip nilang magiging dahilan ng pagbagsak ko ang sarili kong tiwala. Tumango si Lena. Eksakto, ngumisi si Marisol. Perpekto, dahil alam ko na kung paano ko ito babaliktarin laban sa kanila. Napakurap si Lena. May plano ka na agad.
Wala pa, aminado niyang sagot. Pero hindi ito tatagal. Kung iniisip nilang matitigilan nila ako, magugulat sila. Nakangisi si Lena. Aliw na aliw akong panoorin ang mga tanga na nalulunod sa sarili nilang bitag. Ginugol ni Marisol ang umaga sa regular niyang trabaho, pero sa isip niya, binubuo na niya ang kanyang diskarte. Kung gusto ni Hyder na pumirma siya sa isang mali, ang pinakamagandang taktika ay hayaang isipin nito na nagtagumpay siya. Pagkatapos, bago pa ito makapagdiwang, babaliktarin niya ang sitwasyon. Nang dumating ang hapon, tinawag siya ni Alberto sa opisina nito. Alam mo bang may binabalak na naman si Hyder? Tanong nito. Nakangiti. Umupo si Marisol sa upuan, inikross ang kanyang mga binti. Alam ko, matagal na akong naghihintay na kumilos sila. Ngumiti si Alberto. At anong plano mo? Hayaan silang bitagin ako, sagot niya ng kaswal. Pero bago nila maisara ang bitag, sisiguraduhin kong sila ang mahuhulog dito. Napatawa si Alberto. Dapat ba akong kabahan sa'yo? Nagkibit balikat si Marisol. Kung nasa maling panig ka ng kwento, siguro. Muling pinagmasdan siya ni Alberto bago tumango, halatang humanga. Gawin mo ang dapat mong gawin, pero pag natapos ito, gusto kong wala ng ibang pagpipilian si Hyder kundi tanggapin na may lugar ka rito. Tumayo si Marisol, bahagyang nakangisi. Huwag kang mag-alala, hindi ko iniiwanan ang mga laban na hindi ko natatapos. Kinabukasan, may kakaiba sa opisina. Tahimik, parang may hinihintay ang lahat. Napansin niyon ni Marisol agad, pero nagkunwaring walang alam. Kinuha niya ang kanyang kape, umupo sa mesa, at kumilos na parang isang normal na araw lang ito. At doon dumating si Lina, may hawak na isang bukas na sobre. Hyder ang nagpadala nito sa iyo, sabi niya, halatang excited. Kinuha ito ni Marisol, binuksan at tiningnan ang dokumento. Hindi pa lumilipas ang ilang segundo, nakita na niya ang bitag. Binago nila ang isang clause sa kontrata. Sabal, halos hindi kapansin-pansin. Kung pipirmahan niya ito ng hindi napapansin, mawawala sa kliyente ang karapatang humingi ng bayad pinsala sa kaso ng hindi pagsunod ng supplier sa kasunduan. Napabuntong hininga si Marisol, umiling. Pwede naman sana silang maging mas malikhain. Napatingin si Lena. Ang bilis mong nahuli. Sobrang dali, ngumiti si Marisol, pero magpapanggap akong hindi ko napansin. Nagningning ang mga mata ni Lena. Ibig sabihin, nagsimula na ang laro. Oo. Kinuha ni Marisol ang kanyang ballpen at kunwaring seryosong nire-review ang kontrata. Pagkatapos, sa tabi ng binagong clause, isinulat niya ang isang tala. Obvious error. Clause 5.4 contradicts Article 12.2. Please correct before final submission. Tinupin niya ang dokumento at inabot kay Lena. Ibigay mo to kay Hyder. Ngumiti si Lena. Wish ko lang makita ang mukha niya habang binabasa to. Kung may hidden camera ka pa share, ha? Wala pang 20 minuto, dumating si Hyder sa tabi ng mesa ni Marisol, naninigas ang mukha. Pwede ba tayong mag-usap? Tumingala si Marisol, kunway inosente. May problema ba, Hyder? Pinisil nito ang labi. May isinulat kang tala sa kontrata. Sa tingin ko, may hindi ka naintindihan. Kinutuban si Marisol pero nagkunwaring naguguluhan. Hindi ko naintindihan, paano? Huminga ng malalim si Hyder, pilit nagpapanatili ng pasensya. Yung clause na tinukoy mo, hindi naman talaga yan pagkakamali. Kinuha ni Marisol ang mga papel at kunwaring muling binasa. Oh, tama ka nga. Masyado yatang mabilis ang pagbasa ko. Ibinalik niya ang mga dokumento sa mesa tapos tumingala, bahagyang nakangiti. Pero alam mo kung anong nakakatawa? Halos napirmahan ko na ito nang hindi ko napansin. Sino mang distracted ay madaling mamimiss ito. Isipin mo yon. Nanigas ang katawan ni Hyder. May inaakusa ka ba? Matamis ang ngiti ni Marisol. Ako, hindi naman. Sinasabi ko lang na baka dapat gawing mas malinaw ang wording para lang walang ibang magkamali.
Diba? Tahimik si Hyder, saka marahas na kinuha ang papel at naglakad palayo ng walang salita. Halos kasabay noon, muling lumitaw si Lena, pilit pinipigilan ng tawa. Mukha siyang nakalunok ng lemon. Ngumisi si Marisol, hindi na siya magtatangkang ulitin yon. Napabuntong hininga si Lena at umiling. Mas magaling mong hinahandle to kaysa sa inaasahan ko. Sa totoo lang, nag-e-enjoy akong panoorin ang bawat segundo nito. Kinuha ni Marisol ang bagong kontrata at binuksan ito. Kung ganon, manatili ka lang kasi pakiramdam ko malayo pa ang katapusan ng palabas na to. At tama siya, maaaring nabigo si Hyder ngayon pero hindi siya ang tipo ng taong umaatras sa isang laban. Ang pagkakaiba lang ngayon ay alam na niya ang isang mahalagang bagay. Hindi lang basta target si Marisol, isa siyang tunay na kalaban. Kung gusto niyang lumaban, handa siyang lumaban at handa siyang manalo. Alam ni Marisol na hindi madaling tatanggapin ni Hyder ang pagkatalo, lalo na matapos siyang mapahiya sa huling meeting at higit pa matapos ang bigo niyang pagtatangka na bitagin siya sa isang kontrata. Babalik ito na mas matindi. Ang tanong lang paano, mas abala ang umaga kaysa sa karaniwan. Nasa isang external meeting si Alberto, kaya naman bihira ang katahimikan sa opisina o at least yun ang inakala niya. Habang inaayos niya ang isang bagong kontrata, lumapit si Lena sa kanyang desk, mukhang balisa. Hindi mo magugustuhan ang narinig ko. Ibinalik ni Marisol ang kanyang panulat sa mesa at napabuntong hininga. Hulaan ko, Hyder na naman? Oo! Nagpapakalat siya ng chismis na nagkamali ka sa kontrata ni Ginoo Kalahan. Naningkit ang mga mata ni Marisol. At ano yung eksaktong sinasabi niya? Umupo si Lena sa tabi niya at binaba ang boses. Sinasabi niya na ang clause na iminungkahi mo ay nag-iwan ng butas, na kung gugustuhin ng kabilang kumpanya, maaari nilang i-challenge ito at piliting magkaroon ng renegosasyon. Mahinang natawa si Marisol. Nakakatuwa. Kung talagang nakahanap siya ng totoong problema, dumiretso na siya kay Alberto imbes na ipakalat yan sa buong opisina. Ngumisi si Lena. Tama, pero hindi ibig sabihin nito na titigil siya. Gusto kanyang pilitin na ipagtanggol ang sarili mo sa harap ng lahat. Tumiklop ang mga braso ni Marisol. Perpekto. Mukhang isa na namang sorpresa ang matatanggap niya. Ilang minuto lang, isang email notification ang lumitaw sa kanyang screen. Subject Urgent Kalahan Contract Review. Mandatory meeting at 3 p.m. Attendance required. Marisol Mendez. Napasinghap si Lena. Oh my God, Marisol. Gusto kanyang ilagay sa trial sa harap ng lahat. Kinuha ni Marisol ang kanyang tasa ng kape at kalmadong uminom. Kung ganon, tingnan natin kung paano siya susubukan. Eksaktong 3:00 ng hapon, pumasok si Marisol sa conference room. Nandoon na ang buong legal team. Nakaupo si Alberto sa mesa, walang emosyon sa mukha, habang si Hyder naman ay mayabang na nakatayo malapit kina Barnes at ilang abogadong mukhang sabik sa isang palabas. Pero hindi natinag si Marisol. Kalma siyang umupo, inilabas ang kanyang notepad at naghintay. Walang kaba, walang pag-aalinlangan. Si Barnes ang unang nagsalita. Nandito tayo para talakayin ang alalahaning ibinangon ni Ginoong Hyder Reynolds ukol sa kontratang Kalahan. Nakasandal si Alberto sa upuan na natiling neutral. At ano ang eksaktong issue? Tumindig ng tuwid si Hyder, halatang tiwala sa sarili. Ang clause na iminungkahi ni Mendez ay nag-iwan ng butas sa interpretasyon. Kung i-challenge ito, maaaring malagay sa alanganin ang kumpanya ni Ginoo Kalahan. Tinaasan ni Marisol ng kilay si Hyder, kunwaring nag-aalala. Kinuha niya ang dokumento. Mukhang seryoso yan. Sabihin mo sa akin, Hyder, anong butas ang tinutukoy mo? Ngumiti si Hyder, halatang nananalo na sa isip niya. Kinuha nito ang papel at itinuro ang isang paragraph. Ang clause ay nagsasaad na ang anumang pagbabago sa kontrata ay dapat idokumento ng formal.
Kung tatangging isulat ng kabilang kumpanya ang mga pagbabago pero ipatutupad pa rin ito, maaari nilang i-claim kalaunan na hindi sila legal na obligado sa mga adjustments na yon. Bahagyang tumango si Marisol, tila nag-iisip. Tama ka, maaari nilang gawin ang argumentong yan. Umupo si Hyder nang may kasiguruhan. Kaya inaamin mong nagkamali ka. Ngumiti si Marisol kalma, hindi natitinag. Hindi! Inaamin kong hindi mo binasa ang buong kontrata. Tahimik. Isinilid niya ang isang dokumento sa mesa. Kung binasa mo ang susunod na seksyon, makikita mong may amendment clause na nagsasaad na tanging mga dokumentadong pagbabago ang may legal na bisa. Ang anumang hindi opisyal na kasunduan ay walang saysay sa mata ng batas. Nanigas ang mukha ni Hyder. Tumingin sa kanya si Alberto, walang mabasang emosyon. Ibig sabihin, ang loophole na nakita mo, hindi naman pala talaga umiiral? Nagkibit balikat si Marisol. Sa imahinasyon lang niya. Nagbulungan ang mga abogado sa silid. Kinuha ni Barnes ang kontrata at mabilis na sinuri ito. Ilang saglit pa, tumango siya. Matibay ang kontrata, walang problema rito. Nabigla si Hyder, nangingitim ang mukha. Hindi ibig sabihin nito na wala siyang kapabayaan. Ngumiti si Marisol, matamis pero matalim. Tama ka, dapat lang naging mas maingat ang nagbasa ng dokumento. Narinig ni Marisol ang mahina pero halatang natatawang buntong hininga ni Alberto. Pinagbagsak ni Barnes ang folder sa mesa. Tapos na ang meeting na ito. Habang nag-aayos na ng gamit ang lahat, mabilis na lumabas si Hyder. Halos lumiliyab sa inis. Kalma lang na inayos ni Marisol ang kanyang mga papeles, walang kahit anong kaba. Lumapit si Alberto, umiiling pero halatang tuwang-tuwa. Talagang gusto mong pahirapan sila, ano? Tumingin si Marisol sa kanya, walang malay na kumikindat. Ako, hindi ko alam ang sinasabi mo. Ngumiti si Alberto. Kung ipagpapatuloy mo to, sigurado akong papangarapin ka na nilang maging bangungot. Tumawa si Marisol. Sana nga. Ayos, kita na lang bukas, sabi ni Marisol. Pilit pinapanatili ang kanyang boses na kaswal. Bahagyang tumango si Alberto. Kita tayo bukas, Mendez. Habang naglalakad palabas ng opisina, mas mabilis ang tibok ng puso niya kaysa sa dapat. Ano to? Kakaiba. Napakakaiba. Nakayanan niya ang mahihigpit na kliyente, ang sobrang sikip na deadlines at kahit ang walang katapusang mga plano ni Hyder, pero kahit kailan, wala pang bagay na nakaapekto sa kanya ng ganito. Ang paraan ng pagtingin sa kanya ni Alberto kanina, mas nakakabahala pa kaysa sa anumang legal loophole na nakaharap niya. Kinabukasan, pagdating niya sa opisina, nakita niyang nasa meeting room na si Alberto. Ipinaliliwanag ang nirebisang kontrata sa kliyente. Tahimik siyang pumasok at umupo sa tabi nito, kunwaring hindi naapektuhan ng presensya niya. Gino Carter, sabi ng kliyente, maingat na binubuklat ang mga pahina. Kaya mo ba binago ang clause na to para bigyan ako ng mas malakas na proteksyon? Tumango si Marisol. Eksakto. Sinisiguro ng rebisyong ito na hindi maiiwanan ang kumpanya mo sa isang sitwasyong madaling ma-misinterpret. Nagbibigay ito ng contractual security habang nananatili ang flexibility kung kinakailangan. Tahimik na pinagmasdan ni Gino Carter ang dokumento bago ngumiti. Ito mismo ang hinahanap ko. Nag-cruise ang mga braso ni Alberto, halatang nasiyahan. Kaya ba natin ituloy ang pagpirma? Walang pag-aalinlangan, kinuha ng kliyente ang panulat at pumirma. Marahang napabuntong hininga si Marisol. Isa na namang posibleng sakuna ang naiwasan. Matapos ang meeting, pinigilan siya ni Alberto bago siya makaalis. Mendez, ikaw ang nagligtas sa kontratang to. Ngumiti siya. Yun o hayaan nating mawalan ng milyon ng kliyente natin. Binigyan siya ni Alberto ng isang tingin na hindi niya mabasa. Alam mo, iba ka sa lahat ng nakatrabaho ko. Tumaas ang kilay ni Marisol. Ibang klase sa mabuting paraan o sa masamang paraan. Isang mabagal na ngiti ang lumitaw sa labi ni Alberto. Sa isang napakagandang paraan.
Napakurap si Marisol, biglang may hindi maipaliwanag na kaba sa dibdib. Mabilis siyang umiwas ng tingin. I'll take that as a compliment. Sa loob ng isang segundo, parang may gusto pang sabihin si Alberto, pero sa halip, isang ngiti lang ang ibinigay nito bago siya iniwan. Nanatili siyang nakatayo roon sandali, iniisip ang nangyari. Sa unang pagkakataon mula nang pumasok siya sa firm na ito, wala siyang argumento laban sa nararamdaman niya. May kakaiba sa paraan ng pagtingin sa kanya ni Alberto nitong mga nakaraang araw at napansin niya iyon at iyon ang problema. Hindi dahil hindi siya komportable, sa katunayan, kabni aligtaran. Delikado ito. Hindi siya nandito para magpa-distract. Hindi siya nandito para magkaroon ng komplikasyon. Nandito siya para patunayan ang sarili niya kay Hyder, sa firm, sa lahat ng nag-aalinlangan pa rin sa kanya. Pero si Alberto ay isang distraction na mahirap nang balewalain. Naipit sa isip niya ang lahat ng ito buong umaga kahit nang kumuha siya ng kape sa opisina. Nakatulala siya sa tasa niya nang biglang lumapit si Lena, nakangiti na parang may alam na hindi niya alam. So, ikaw at si Alberto, anong nangyayari diyan? Halos mabulunan si Marisol sa kape niya. Ano? Tumawa si Lena. Oh, come on. Kitang-kita ko ang tingin niya sa iyo sa meeting kahapon. At kitang-kita ko rin kung paano ka bumaling ng tingin ng sobrang bilis. Umiling si Marisol, pilit pinapakalma ang sarili. Walang nangyayari. Itinaas ni Lena ang kilay. So imahinasyon ko lang yung tensyon na halatang halata sa pagitan nyo. Napabuntong hininga si Marisol, dahan-dahang umiinom ng kape na parang kaya nitong lunurin ang buong usapan. Wala akong panahon para sa mga ganitong bagay, Lena. Gumisi si Lena. Sigurado ka kasi si Alberto mukhang may panahon. Napairap si Marisol at lumakad palayo bago pa mas lumalim ang usapan. Pero ang sinabi ni Lena ay nanatili sa isip niya ng mas matagal kaysa sa dapat. Paano kung tama siya? Mabilis lumipas ang araw. Ibinaon ni Marisol ang sarili sa trabaho hanggang sa lumitaw si Alberto sa tabi ng kanyang mesa. Walang mabasang emosyon sa mukha. Pwede ka bang pumunta sa opisina ko? Tumingala siya. Siyempre. Sumunod siya rito papasok, halos hindi pa niya napoproseso ang kakaibang timpla ng seryosong ekspresyon ni Alberto bago nito isinara ang pinto. Tumiklop ang mga braso ni Alberto habang nakasandal sa mesa. May natanggap akong anonymous complaint. Napatingin si Marisol, kunot noo. Reklamo tungkol sa akin. Tahimik na iniabot ni Alberto ang dokumento. Kinuha niya ito at mabilis na binasa. At doon nakasulat ang pangalan niya, isang formal complaint na nagsasabing hindi siya kwalipikado para sa posisyon niya. Aligasyon na hindi patas ang pagkuha sa kanya at hindi siya umabot sa standards ng kumpanya. Isang mahinang tawa ang lumabas sa labi niya, puno ng panunuya. Seryoso? Ito na ba ang susunod nilang galaw? Mataimtim siyang pinagmasdan ni Alberto. May ideya ka ba kung sino ang nagsumite nito? Dahan-dahan siyang huminga bago sumagot. Siya lang ang may dahilan. Tumango si Alberto, tila hindi nagulat. Sa tingin ko rin, pero huwag kang mag-alala, hindi ito uusad. Nagkrus ang mga braso ni Marisol. Sigurado ka ba dyan? Matatag ang tingin ni Alberto. Sa tingin mo ba hahayaang mangyari ko yan? Tahimik silang nagkatitigan. Hindi alam ni Marisol kung bakit napakadali para sa kanya na maniwala rito. Pero naniniwala siya. At iyon ang mas delikado pa kaysa sa kahit anong plano ni Hyder. Tumawa si Alberto. Abogado ako. Ang pagiging mapanuri ay bahagi ng trabaho. Napabuntong hininga si Marisol, kinuha ang kanyang panulat. Sige na nga, tapusin na natin to. Pero kahit abala sila sa trabaho, ramdam niya ang pagbabago sa hangin, isang tahimik na tensyon na lalong nagiging mahirap baliwalain. Gabing iyon, nagpaiwan si Marisol sa opisina at ganun din si Alberto. Dapat ka nang umuwi, sabi nito, nakasandal sa pintuan ng kanyang opisina. Napabuntong hininga si Marisol, minasahe ang kanyang sentido. Ikaw rin, ngumisi si Alberto, pero ako ang boss. Matalim siyang tumawa.
Ibig sabihin ba niyan, pwede mong baliwalain ang common sense? Pumasok si Alberto at naupo sa silya sa harapan niya. Ibig sabihin, pwede akong magpuyat nang walang nagtatanong. Tumiklop ang mga braso ni Marisol, maliban sa akin. Tahimik siyang pinagmasdan ni Alberto, may kakaibang tingin sa mga mata nito. Maliban sa iyo. Saglit na katahimikan ang pumuno sa silid, mabigat, hindi komportable. Mabilis na bumaling si Marisol sa kanyang mga papeles. Kailangan ko talagang tapusin to, Marisol. Napatigil siya. Hindi pa siya tinawag ni Alberto sa unang pangalan niya. Tumingala siya at sa unang pagkakataon, parang hindi sigurado si Alberto. Bago pa nito matapos ang sasabihin, tumunog ang telepono nito. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Alberto nang tingnan ang screen. Kailangan kong sagutin to. Mabilis na tumango si Marisol, masyadong nagpapasalamat sa saglit na pagkaantala. Pero alam niya ang katotohanan. Kung anuman yon, kung anuman ang namamagitan sa kanila, hindi ito mawawala lang dahil iniwasan nilang pag-usapan at mas maaga o mas huli mangyayari ang pag-uusap na yon. Hindi lang niya sigurado kung handa na siya. Kinabukasan, abala ang buong opisina. Lumapit si Lena, bakas ang excitement sa mukha. Hindi mo magugustuhan to. Napagulong ang mata ni Marisol, pagod pa rin. Ano na naman? May business dinner si Alberto mamaya, kasama ang isang bigating kliyente. Tumaas ang kilay ni Marisol. Okay? At lalo pang lumapad ang ngiti ni Lena. At hulaan mo kung sino ang personal niyang inimbita. Naningkit ang mata ni Marisol. Sino? Ikinawit ni Lena ang braso niya. Ikaw! Biglang sumikip ang dibdib ni Marisol. Ano? Sabi niya, mahalaga ang presensya mo sa negosasyon. Huminga ng malalim si Marisol. Lena, trabaho ito. Hindi ito isang date. Ngumisi si Lena Pilyo. Patuloy mo lang sabihin, yan sa sarili mo. Tinalikuran siya ni Marisol, sinubukang ipagpatuloy ang trabaho. Pero kahit anong pilit niyang huwag isipin, may kung anong kakaiba sa gabing ito. Hindi dahil sa mismong hapunan, kundi dahil sa unang pagkakataon, hindi siya sigurado kung nakikita pa rin niya si Alberto bilang simpleng boss. Buong araw, pilit iniiwasan ni Marisol ang pag-iisip tungkol sa dinner. Paulit-ulit niyang ipinaalala sa sarili, trabaho lang ito. Isa lang itong meeting, pero ang tingin ni Lena na puno ng panunukso. Oo, hindi yon nakakatulong. Pagsapit ng gabi, umuwi siya saglit para magpalit. Isang simpleng black dress ang napili niya, profesional pero elegante. Hindi niya gustong magmukhang masyadong naghanda, pero hindi rin niya gustong magmukhang hindi siya naghanda kahit kaunti. Pagdating niya sa restaurant, nandoon na si Alberto, laging mukhang perpekto sa kanyang tailored suit. Pag-angat ng tingin nito, agad siyang napansin. Mendez, bati nito may bahagyang ngiti sa labi. Tumiklop ang mga braso ni Marisol. Solaris, lalo pang lumalim ang ngiti ni Alberto. Talaga bang hindi mo alam kung paano mag-relax? Napabuntong hininga si Marisol at umupo. Hindi kapag ikaw ang kasama ko. Lumapit ng bahagya si Alberto, aliw na aliw. Ibig sabihin ba nun, epektibo ako sa trabaho ko? Bago pa makasagot si Marisol, dumating na ang kliyente. Ginoora Harrington, isang big-time na negosyanteng nakikipagkasundo ng malaking kontrata sa firm. Formal ang simula ng hapunan, puro negosyo, walang ibang pinag-uusapan. Pero hindi nagpakababa si Marisol. Matalas siyang naglahad ng kanyang mga argumento, walang alinlangan. At halatang napabilib si Harrington. Matinik ka, Ginong Mendez, sabi nito, bahagyang nakangiti. Ngumiti si Marisol, profesional pero magalang. Ginagawa ko lang ang trabaho ko. Tahimik lang si Alberto sa tabi niya, pero nang lihim siyang lumingon rito, nakita niya ito, ang tingin. Ipinagmamalaki siya nito, nasiyahan. At may isa pang bagay na hindi niya maipaliwanag. Muling bumalik sa isip ni Marisol ang kakaibang tensyon na hindi niya kayang baliwalain. Makalipas ang ilang sandali, tumayo si Harrington para saglit na lumayo.
At doon niya muling naramdaman. Tinitingnan siya ni Alberto. Ano? Tanong niya kunwaring irritable. Sandaling nag-alinlangan si Alberto bago nagsalita. Mas lalo mo akong ginugulat araw-araw. Lumayo ng bahagya ang tingin ni Marisol, biglang uminit ang pakiramdam. Hindi ko alam kung maganda o masama yan. Mabagal nang ngumiti si Alberto, siguradong maganda. Huminga ng malalim si Marisol, alam ang peligro ng direksyon ng usapan. Kalmado niyang sinabi, "Huwag mong paghalu-haluin ang mga bagay, Alberto." Tumaas ang kilay nito. At ano nga ba ang pinaghahalo ko? Matalim siyang tumingin rito. Alam mo, hindi ito itinanggi ni Alberto. Sa halip na natili lang itong nakatitig sa kanya. Ang tensyon sa pagitan nila kasing linaw nang hindi nila sinasabing katotohanan. At sa unang pagkakataon, hindi sigurado si Marisol kung gusto pa niyang labanan ito. Sandaling natahimik si Alberto bago napabuntong hininga. Palagi kang may sagot sa lahat, hindi ba? Ngumisi si Marisol, parte ng trabaho. Natapos ang hapunan at halos pirmahan na ang kontrata. Umalis si Gino Harrington na mukhang kontento, iniiwan sina Marisol at Alberto na magkasama sa mesa. Gusto mo bang ihatid kita pauwi? Tanong ni Alberto. Nag-alinlangan si Marisol. Hindi na kailangan, kaya kong umuwi mag-isa. Bahagyang ngumiti si Alberto. Alam kong kaya mo, hindi ibig sabihin noon na hindi ko pwedeng ialok. Tinitigan niya ito sandali bago napabuntong hininga. Sige, tahimik ang biyahe pa uwi pero ramdam ang bigat ng hindi nila sinasabi. Pagkalipas ng ilang sandali, si Alberto ang unang bumasag sa katahimikan. Nararamdaman mo rin, hindi ba? Alam ni Marisol kung ano ang tinutukoy nito pero nagkukunwari siyang wala siyang alam. Ano? Sumulyap si Alberto sa kanya bago muling ibinalik ang tingin sa kalsada. Kung ano man to sa pagitan natin. Huminga ng malalim si Marisol. Alberto, huwag mong sabihin sa akin na guni-guni ko lang to. Mahina, ngunit seryosong sagot niya. Hindi siya sumagot dahil hindi ito guni-guni. Pagkalipas ng ilang saglit, mabagal na bumuga ng hininga si Alberto. Nakuha ko na. Pagdating nila sa gusali ni Marisol, bumaba siya ng kotse nang hindi na nagsalita. Pero bago siya pumasok, lumingon siya pabalik. Nandoon pa rin si Alberto, nakaupo sa sasakyan, nakatingin sa kanya, hindi mabasa ang ekspresyon. At sa sandaling iyon, alam ni Marisol kahit anong pilit niyang iwasan ito, may nangyari ng pagbabago sa pagitan nila. At hindi na siya makakabalik pa sa dati. Kinabukasan, nagising siyang hindi mapakali. Paulit-ulit na bumabalik sa isip niya ang nangyari kagabi. Nararamdaman mo rin, hindi ba? Alam niya, pero ang umamin dito, isang linyang hindi niya dapat tawirin. Nandito siya upang patunayan ang sarili niya at kung madadawit pa si Alberto sa equation, mas lalo lang magkakagulo ang lahat. Kaya pagsapit niya sa opisina, sinubukan niyang kumilos ng normal. Profesional, walang pakialam. Pero nandoon na si Alberto at sa sandaling nagtagpo ang kanilang mga mata, alam niyang hindi pa ito nakalimutan. Lumapit ito sa kanya, nagsalita ng sapat lang para siya lang ang makarinig. Pwede ba tayong mag-usap? Nag-alinlangan si Marisol. Busy ako ngayon. Kung ganon mamaya. Napabuntong hininga siya, marahang minasahe ang kanyang sentido. Alberto! Tumiklop ang mga braso nito, pinutol ang sasabihin niya. Pwede mong itanggi ito sa sarili mo, pero hindi ko gagawin yon. May kilabot na dumaan sa katawan ni Marisol. Hindi pa ito nagsalita ng ganito. Walang pang-aasar, walang pilyong ngiti, direkta, seryoso. Bago pa siya makasagot, biglang sumulpot si Lena, halatang balisa. Marisol, may problema tayo. Muntik nang mapabuntong hininga sa ginhawa si Marisol sa pagkaantala. Ano na naman? Si Haider, sagot ni Lena puno ng kaba. Agad na tumuwid ang upo ni Marisol. Ano na naman ang ginawa niya? Iniabot ni Lena ang isang dokumento. Nagsampa siya ng formal na reklamo laban sa iyo sa board. Sinasabi niyang hindi tama ang pagkaka-hire sa iyo at hindi ka kwalipikado para sa posisyon mo.
Mabilis na inagaw ni Alberto ang papel mula kay Lena, binasa ito ng mabilis, halatang naiirita. Kalokohan to. Tumiklop ang mga braso ni Marisol. Talagang hindi siya titigil, ano? Napangiwi si Lena. Ang problema, may meeting siya kay Barnes para pag-usapan to. Nanlamig ang tingin ni Marisol. Kailan? Sa loob ng 1 oras. Pumikit saglit si Marisol, huminga ng malalim bago bumuga. Kung ganon tapusin na natin to, ng tuluyan, makapal ang tensyon sa conference room. Naupo si Hyder sa harapan, mayabang ang ngiti, puno ng kumpiyansa. Ang hinihiling ko lang, anya puno ng pekeng pagiging magalang, ay i-review ang pagkaka-hire kay Mendez. Tumalikod si Barnes, ang senior partner, kay Marisol. Nang, Mendez, ano ang masasabi mo tungkol dito? Diretsyong hinarap ni Marisol si Hyder, na isa lang itong personal na pag-atake dahil napatunayan kong mas magaling ako sa kanya. Tumawa si Hyder, umiling. Oh, sige, sabihin na nating walang kinalaman to sa kakulangan ng credentials mo. Bago pa makasagot si Marisol, sumandal si Alberto sa mesa, kalmado pero matalim ang boses. Kung credentials ang pinag-uusapan, maaari naming ipakita ang academic records ni Mendez, ang kanyang performance reports at ang mga resulta ng trabaho niya simula nang pumasok siya rito. Itinulak ni Marisol ang isang folder sa mesa. Nauna ko nang inihanda. Binuksan ni Barnes ang mga dokumento at tahimik na binasa ito. Nanahimik ang buong silid. Naghintay si Marisol, naghintay si Hyder at si Alberto. At bigla na lang sa hindi maipaliwanag na paraan, wala na sila sa conference room. Sa halip, nakatayo si Marisol sa isang magandang venue, suot ang isang puting gown, habang nasa tabi niya si Alberto, suot ang isang perpektong tailored na suit. Paligid nila, naroon ang kanilang mga kaibigan at pamilya. Pinapanood silang dalawa habang nagsasalita ang opisyant tungkol sa pag-ibig, pangako at isang buhay na magkasama. Kumalabog ang puso ni Marisol. Teka, ano? Pumikit siya at biglang bumalik siya sa conference room, nakatitig kay Hyder na nagngingit-ngit habang si Alberto ay nasa tabi niya, tahimik lang pero matalim ang ekspresyon. Malalim ang hiningang pinakawalan ni Marisol. Ano yun? Isang mabilis na pag-iisip, isang biro ng utak niya, ngunit parang totoo, pinilig niya ang ulo, hindi ito ang tamang oras. Matapos basahin ang mga dokumento, tiningnan ni Barnes si Hyder. Walang anumang irregularidad sa pagkakahire ni Giniger Mendez. Mas mataas pa nga sa standards ng kumpanya ang kanyang credentials at ang mga kontribusyon niya ay nagsasalita para sa sarili nila. Tahimik na napabuntong hininga si Marisol, nagngit-ngit ang panga ni Hyder. Hindi ibig sabihin nun, ibig sabihin, putol ni Barnes, na tapos na ang usapang ito. Ngumisi si Alberto. Mukhang tapos na ang maliit mong kampanya, Hyder. Habang lumalakad palabas ng conference room, lumapit si Alberto kay Marisol, nakangiti. Ayos ka lang, ngumiti siya. Mas mabuti pa sa lagay ni Hyder. At sa sandaling iyon, parehong alam nila ang katotohanan. Hindi na nila ito kayang baliwalain. Mukhang natapos ang kwento ni na Marisol at Alberto sa isang nakakakilig at kasiyasyang paraan. Mula sa pagiging magkaribal sa opisina hanggang sa pagiging magkapareha sa buhay, dumaan sila sa maraming hamon, mga labanan sa legalidad, matitinding argumento at hindi maiiwasang tensyon. Pero sa huli, ang pag-ibig pa rin ang nagtagumpay. Ang kanilang kasal ay isang perpektong halo ng tamis, saya at nostalgia, lalo na ang pagbanggit ni Marisol sa elevator na nagsimula ng lahat. Kung ito ay isang video, siguradong maraming magko-comment ng Coca-Cola bilang patunay na binasa nila hanggang dulo. Kung i-rate ko ang kwento, 10 to the power of 10, may tamang timpla ng drama, kilig at humor. Ang character development ni na Marisol at Alberto ay napakahusay, mula sa pagiging matitigas ang ulo tungo sa pagiging perpekto para sa isa't isa. Ang huling eksena, chef's kiss. Ikaw ba, anong score ang ibibigay mo sa love story nila?